Hindi ito ang tahanan niya. Imposible. Napahigpit ang hawak ni Daniel sa paper bag na naglalaman ng mga pasalubong. Kanina lang, sa loob ng taxi, halos sumabog ang dibdib niya sa pananabik. 2 taon. 2 taong pagtitiis sa gitna ng dagat, kung saan ang tanging yakap niya ay ang lamig ng hangin at ang tanging musika niya ay ang alon. Iniisip na niya ang lahat. Ang matamis na ngiti ng kanyang asawang si Michelle, ang mahigpit na yakap ng kanyang ina, si Elena, ang amoy ng paborito niyang sinigang na siguradong inihanda na nito para sa kanya. 2 taon, sir, sabi niya sa taxi driver kanina, hindi maitago ang nangiti. 2 taon kong pinangarap ang araw na to. Pero ngayon, habang nakatayo siya sa tapat ng lote kung saan dapat nakatayo ang kanilang munting bahay, ang lahat ng pangarap na yon ay gumuho. Nawala ang bahay nila. Ang bahay na itinayo mula sa bawat patak ng kanyang pawis, ang bawat piraso ng pader na may alaala ng kanilang mga tawa. Sa kinatatayuan nito may isang monumento, isang modernong estatwa ng isang kamay na nakalahad, sumasalo sa mga gintong barya. Isang obrang mukhang mamahalin, magarbo at walang kaluluwa. Isang insulto. Umiling-iling si Daniel. Baka nagkamali lang siya ng kanto. Baka dala lang ng pagod sa biyahe. Kinapa niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang mga kamay. Binuksan niya ang mapa. Tama ang address. Ito ang lugar nila. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang sikmura. Tinawagan niya si Michelle. Nagring ito ng ilang beses bago sinagot. Walang hello. Walang sino to. Tanging isang malamig na boses. Daniel, nakauwi ka na pala. Hindi tanong. Isang pahayag. Parang alam na nito. Parang hinihintay na nito ang tawag niya. Michelle, nasaan ka? Nasaan ang bahay? Nasaan si Inay? Sunod-sunod niyang tanong. Naririnig ang panginginig sa sarili niyang boses. Isang buntong hininga ang narinig niya mula sa kabilang linya. Isang buntong hiningang puno ng pagkainip. Relax, Daniel, I sold the house. Ang lumaluma na. Hindi na bagay sa status natin ngayon. Status? Anong status? At si Inay? Nasaan si Inay, Michelle? Sigaw niya. Hindi na napigilan ang sarili. Huwag kang mag-alala sa kanya. Sagot ni Michelle. Sa parehong walang emosyong boses. Inilagay ko na siya sa isang lugar kung saan mas maayos ang kalagayan niya. She's in a better place now. A better place? Parang sinaksak ng yelo ang puso ni Daniel. Ang mga salitang iyon, parang may iba itong kahulugan. Bago pa siya makasagot, ibinaba na ni Michelle ang tawag. Tinawagan niya ulit. Hindi na ito sumasagot. Napaluhod si Daniel sa sementadong daan, nabitawan ang mga pasalubong. Gumulong sa lupa ang isang maliit na kahon ng relos para sana kay Michelle. Daniel, ikaw na ba yan, iho? Isang pamilyar na boses. Tumingala si Daniel at nakita si Aling Nita, ang kanilang matagal ng kapitbahay. May bakas ng awa at takot sa mga mata nito. Aling Nita, anong nangyari? Nasaan po si Iinay? Halos magmakaawang tanong ni Daniel. Lumapit si Aling Nita, umupo sa tabi niya at hinawakan ang kanyang balikat. Nagsimulang mamasa ang mga mata ng matanda. Pasensya ka na, iho. Matagal na naming gustong sabihin sa'yo. Pero mahigpit ang bilin ni Michelle. Ano po yon, Aling Nita? Sabihin niyo po sa akin. Huminga ng malalim si Aling Nita, ang mga luhay tuluyan ng pumatak. Isang araw, pagkatapos nilang gibain ang bahay niyo, nakita namin si Michelle na kinaladkad palabas ang nanay mo. Nagmamakaawa si Elena pero hindi siya pinakinggan. Isinakay niya sa isang van. Nanlaki ang mga mata ni Daniel. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang tiyan. Sinundan ng asawa ko ang van, Daniel. Patuloy ni Aling Nita, halos pabulong na. Dinala niya ang nanay mo. Dinala niya sa dulo ng kalyang ito. Itinuro ni Aling Nita ang isang madilim at makipot na eskinita.
May isang abandonadong bodega doon, iho. Doon niya ikinulong ang iyong ina. Hindi na narinig ni Daniel ang mga huling sinabi ni Aling Nita. Isang pulang galit ang biglang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Tumayo siya at tumakbo. Tumakbo siya ng walang lingon-likod. Tinungo ang direksyong itinuro ng matanda. Ang putik sa eskinita ay hindi niya inalintana. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang ina. Nakarating siya sa tapat ng isang malaki at kinakalawang na bodega. Ang pinto ay nakakandado mula sa labas gamit ang isang makapal na kadena. Walang bintana, walang anumang senyales ng buhay. Sumigaw siya. Inay! Inay! Walang sagot. Tanging ang alingawngaw ng sarili niyang boses. Hindi na siya nag-isip. Sa isang bugso ng galit at desperasyon, buong lakas niyang sinipa ang pinto. Umugong ang tunog ng lumang yero. Sinipa niya ulit. At ulit. Sa ika-4 na sipa, bumigay ang sira-sirang kahoy sa paligid ng kandado. Bumukas ang pinto. Isang masangsang na amoy ang sumalubong sa kanya. Madilim sa loob, maliban sa isang maliit na sinag ng liwanag na tumatagos mula sa butas sa bubong. At sa ilalim ng sinag na yon, sa maruming sahig, nakita niya ang isang anyo ng tao. Isang babaeng payat, nakabaluktot sa isang sulok, nakayakap sa sarili nitong mga tuhod. Nanginig ang buong katawan ni Daniel. Isang salita lang ang lumabas sa kanyang bibig, basag at puno ng sakit. Inay? Ang bigat niya ay hindi dahil sa kanyang katawan. Mag-aanim na pong taon ang ina ni Daniel, pero ngayon, habang buhat-buhat niya ito palabas ng bodega, pakiramdam niya ay mas magaan pa ito sa isang sakong bigas. Ang tunay na bigat ay nagmumula sa bawat butong bakat na bakat sa manipis nitong balat. Ang bigat ay nasa mga matang nakapikit. Masyadong pagod na para man lang umiyak. Ang bigat ay nasa katahimikan nito. Isang katahimikang mas malakas pa sa anumang sigaw. Maingat niya itong isinakay sa taxi na pinara ni Aling Nita. Sa pinakamalapit na ospital, sir. Utos ni Daniel sa driver. Ang boses niya ay kalmado sa isang paraan na nakakatakot. Ang apoy ng galit kanina ay nawala. Sa loob niya ngayon, may isang bagay na mas malamig, mas matigas, parang yelo. Sa biyahe, hinawakan niya ang kamay ng ina. Ang dating mga kamay na nag-alaga sa kanya, nagluto ng kanyang mga paborito at humaplos sa kanyang noo kapag siya'y may sakit ay ngayon magaspang at nanlalamig. May mga kalyo ito na hindi dapat naroon. Hindi siya umiyak. Tapos na ang oras ng pag-iyak. Pagdating sa emergency room, mabilis ang naging aksyon ng mga doktor at nurse. Isinalang si Elena sa iba't ibang pagsusuri. Si Daniel ay naiwang naghihintay sa labas. Ang mga kamay ay nakakuyom sa magkabilang gilid. Lumabas ang isang doktor, makalipas ang halos 1 oras. Mr. Sandoval? Tumayo si Daniel. Ako po. Kumusta ang nanay ko, Doc? Tiningnan ng doktor ang hawak nitong clipboard. Pagkatapos ay tumingin sa mga mata ni Daniel nang may halong profesional na awa. Stable na po ang nanay ninyo, pero kailangan niyang manatili dito. She's suffering from severe malnutrition and dehydration. Bukod doon, may mga senyales din kami ng matinding psychological trauma. Trauma, malnutrition, ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Daniel. Hindi ito mga salita para sa isang inang may mapagmahal na anak na nagpapadala ng libu-libong dolyar buwan-buwan. Ito ay mga salita para sa isang biktima ng karahasan. Pinayagan siyang pumasok sa silid kung saan inilipat ang kanyang ina. Nakakabit na dito ang suwero. Payapa itong natutulog, ngunit kahit sa pagtulog, baka sa mukha nito ang hirap. Umupo si Daniel sa tabi ng kama. Hinintay niya. Walang pagod, walang antok. Tanging isang nagyelong determinasyon ang dumadaloy sa kanyang mga ugat. Nagmulat ng mga mata si Elena kinabukasan ng umaga. Sa una,
May takot sa mga mata nito. Pero nang makita si Daniel, unti-unting lumitaw ang lunas. Anak! Mahina niyang bulong. Ang boses ay kasing nipis ng isang sinulid. Hinawakan ni Daniel ang kamay nito. Nandito na po ako, inay. Ligtas na kayo. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Elena. Si Michelle, sinabi niya, pabigat daw ako sa buhay niyo. Isang malaking pabigat. Pabigat. Iyon na yun. Iyon ang salitang bumasag sa yelong bumabalot sa puso ni Daniel. Ang basag ay hindi nagdulot ng paglambot. Sa halip, pinatalim nito ang bawat piraso. Hinalikan ni Daniel ang noo ng ina. Magpahinga na po kayo, inay. Ako na po ang bahala sa lahat. Nang makatulog muli ang kanyang ina, lumabas si Daniel ng silid. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang numero ng kanyang abogado, isang kaibigan mula pa noong kolehiyo. Attorney Reyes, bungad ni Daniel. Ang boses ay patag at walang emosyon. Daniel, pare, kamusta? Nabalitaan kong darating ka na. Handa na ba ang selebrasyon? Masayang bati ng kaibigan. Hindi pinansin ni Daniel ang pagbati. Kailangan ko ng tulong mo, Marco. Naramdaman marahil ng abogado ang pagbabago sa tono niya. Anong nangyari? May problema ba? Gusto kong i-freeze lahat ng assets ni Michelle. Lahat ng bank accounts, lahat ng credit cards. Gusto kong bawin ang lahat ng ipinadala ko sa kanya sa loob ng 2 taon. Diretsong sabi ni Daniel. Lahat ng ebidensya ng remittance nasa email ko. Natahimik ang abogado sa kabilang linya. Daniel, malaking bagay yan. Ano bang ginawa ni Michelle? Ikinulong niya ang nanay ko sa isang bodega para mamatay. Isang nakabibinging katahimikan. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita muli ang abogado. Ang boses ay seryoso at matigas na. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Simulan na natin. Pagkatapos ibigay ang address ng ospital, ibinaba ni Daniel ang tawag. Habang naglalakad pabalik sa silid ng ina, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Sir Daniel, kung hinahanap niyo po si Ma'am Michelle, baka gusto niyong pumunta sa grand launch ng bago niyang art gallery. Ito po ang address. Gaganapin mamayang gabi. Isang empleyado marahil sa gallery, isang taong nakakaalam kung sino talaga ang nagbabayad para sa lahat ng luho. Binasa ni Daniel ang address. Isang mamahaling hotel sa Makati, isang party. Habang ang ina niya ay nag-aagaw buhay dahil sa gutom, ang asawa niya ay nagpapakasasa sa isang party. Ngumiti si Daniel. Isang ngamuang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Tumalikod siya at umalis ng ospital. Umuwi siya sa apartment na pansamantala niyang tinutuluyan. Naligo siya, nag-ahit, nagsuot siya ng pinakamahal niyang itim na suit. Humarap siya sa salamin. Ang lalaking nakatingin pabalik ay hindi na ang masayahing seaman na umuwi kahapon. Ang mga mata nito ay malamig. Mapanganib, handa ng maningil, perpekto. Ito ang salitang paulit-ulit na umiikot sa isip ni Michelle habang hawak niya ang kanyang baso ng champagne. Pinagmamasdan ang mga taong nagkalat sa mamahaling function hall ng hotel. Ang mga ilaw mula sa chandelier ay kumikinang sa kanyang suot na diamond earrings. Ang kanyang pulang seda na bestida ay yumayakap sa kanyang katawan sa lahat ng tamang paraan. Perpekto ang lahat. Congratulations, Michelle! Your new gallery is divine. Bati ng isang sosyal na ale, humalik sa kanyang pisngi. Ngumiti si Michelle. Isang ngangiting matagal niyang pinraktis sa salamin. Thank you, Tita Amor. I'm glad you came. Of course, we wouldn't miss it for the world. Sabi naman ng kasama nitong lalaki. Your husband must be so proud of you and very generous. Ang isang seaman na kayang tustusan ang lahat ng ito, you are one lucky woman. Tumawa si Michelle, isang tawang mahinhin at kontrolado. He just wants me to be happy. He knows I have a passion for the art. Kasinungalingan. Wala namang alam si Daniel sa sining. Ang alam lang nito ay ang dagat,
ang makina ng barko at ang pagpapadala ng pera. Pera na ngayon ay nagbigay buhay sa pangarap ni Michelle. Hindi pangarap ni Daniel, kanyang pangarap. Lumapit ang isang waiter. "Ma'am Michelle, a guest would like to settle the bar tab for the champagne." "Oh, just put it on my card." Sabi niya, pakiramdam ay reyna ng gabing iyon. Bawat tingin, bawat bulong, bawat papuri ay para sa kanya. Ito ang buhay na nararapat para sa kanya. Malayo sa amoy ng alikabok sa luma nilang bahay. Malayo sa ubo ng matandang pabigat na yon. Habang naghahalakakan sila, biglang huminto ang malamyos na tugtog ng violin. Natahimik ang lahat. Napatingin ang mga bisita sa iisang direksyon, sa malaking pinto ng hall. At doon, nakatayo ang isang lalaki. Nakaitim na suit, matikas, malinis ang gupit. Pamilyar ang mukha, pero ang tindig, ang mga mata, may ibang dala. Nanlamig ang mga kamay ni Michelle. Nahulog ang ngiti sa kanyang mga labi. Si Daniel. Anong ginagawa niya dito? Hindi ba't sa susunod na linggo pa ang uwi niya? Nagsimulang maglakad si Daniel papasok. Ang tunog ng kanyang sapatos sa makintab na sahig, ang tanging naririnig sa buong silid. Dire-diretso ang tingin niya kay Michelle. Walang ngiti, walang pananabik. Tanging isang malamig, nakakalkulang tingin. Huminto siya sa harap mismo ni Michelle. "Daniel." Halos pabulong niyang sabi. Hindi siya pinansin ni Daniel. Sa halip, kinuha nito ang mikropono mula sa maliit na entablado sa tabi nila. "Magandang gabi sa inyong lahat," sabi niya. Ang boses ay kalmado at malinaw. Umalingaw-ngaw sa buong hall. "Pasensya na sa abala. May gusto lang akong ibahaging isang maikling kwento." Napakunot ang noo ng mga bisita, pero walang umimik. May isang seaman. Simula ni Daniel, ang mga mata ay hindi pa rin inaalis sa pagkakatitig kay Michelle. 2 taon siyang nagtrabaho sa gitna ng dagat. Bawat sentimong kinikita niya, ipinapadala niya sa kanyang pinakamamahal na asawa. Ang pangarap niya ay simple lang. Pag-uwi niya, may masaya siyang pamilyang babalikan. Isang kaba ang nagsimulang kumalat sa dibdib ni Michelle. Hindi maari. Pero pag-uwi ng seaman, patuloy ni Daniel, wala na ang bahay nila. Nawala na rin ang kanyang ina. Nalaman niya na ginamit ng asawa niya ang lahat ng pera para sa sarili nitong luho. At ang pinakamasakit sa lahat, huminga ng malalim si Daniel. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig sa pigil na galit. Nalaman niya na ang kanyang mahal na ina, na dapat ay inaalagaan ng kanyang asawa, ay ikinulong pala sa isang madilim na bodega, pinabayaan, ginutom. Gulat na bulungan ang pumuno sa hall. Ang lahat ng mga mata na kanina'y puno ng paghanga kay Michelle ay ngayon napalitan ng pagtataka at dahan-dahang pagkasuklam. Ang kwentong iyon, pagtatapos ni Daniel, ibinaba ang mikropono at humakbang palapit kay Michelle, ay tungkol sa'yo. Kasabay ng mga salitang iyon, 2 unipormadong pulis at isang lalaking nakabarong ang lumapit sa kanila. Iyon ang abogado ni Daniel. "Michelle Sandoval," sabi ng abogado. "Pinaglilingkuran ka namin ng court order. Naka-freeze na ang lahat ng iyong bank accounts at credit cards habang isinasagawa ang investigasyon para sa kasong estafa at serious illegal detention." Iniabot sa kanya ang isang makapal na sobre. Nanginginig niyang tinanggap ito. "That's impossible!" sigaw niya. "The gallery? The party? I already paid for." "Actually, ma'am," sabat ng waiter na kanina'y kausap niya, "your card was just declined." Iyon na. Iyon ang huling salita na kanyang narinig bago nabasag ang kanyang mundo. Ang mga bulungan ay naging sigawan. Ang mga tingin ay naging mga kutsilyo. Ang sahig na kanyang kinatatayuan ay biglang gumuho. Napasubsob si Michelle sa sahig. Ang kanyang mamahaling bestida ay kumalat sa kanyang paligid na parang isang basahan. Narinig niya ang mga yabag ni Daniel papalayo. Hindi man lang siya nito tinulungan. Nilagpasan lang siya. Isang tunog ng metal ang narinig niya sa sahig sa tabi niya. Isang kumpol ng mga susi.
Yan ang susi sa bago mong palasyo, sabi ni Daniel, hindi man lang lumilingon. Ang lumang bahay natin. Hindi nagsalita si Daniel sa buong biyahe. Pagkatapos iwan si Michelle na nakaluhod at wasak sa gitna ng kanyang naglahong kaharian, kinaladkad niya ito palabas ng hotel sa gitna ng mga matang mapanghusga at isinakay sa kanyang lumang pickup truck. Hindi ito ang magagarang sasakyan na nakaparada sa hotel. Ito ang sasakyang ginamit niya noon para ihatid ang kanyang ina sa palengke. Bawat kilometrong nilalakbay nila palayo sa karangyaan ng Makati ay 1 kilometrong pagbabalik sa realidad. Ang realidad na winasak ni Michelle. Huminto sila sa tapat ng isang maliit. Kupas na ang pinturang bahay. Ang bahay na tinutukoy niya. Hindi ang orihinal nilang bahay, kundi isang munting paupahan na kinuha niya, halos katulad ng dati nilang tirahan. Baba? Utos niya. Ang boses ay walang anumang emosyon. Bumaba si Michelle. Tiningnan niya ang bahay na parang isang basurahan. Ang ilong niya ay kumunot sa pagkasuklam. Hindi ako titira dito, sabi niya. May bahid pa rin ng pagmamataas sa kanyang boses. Ngumisi si Daniel. Isang ngising hindi umabot sa kanyang mga mata. Wala kang pagpipilian. Itinulak niya ito papasok. Simple lang ang laman ng bahay. Isang lumang papag, isang maliit na mesa, at ilang mga plastik na upuan. Makapal ang alikabok sa sahig. Ano to? Nanginginig na tanong ni Michelle. Ito ang bago mong palasyo. Sagot ni Daniel. Inulit ang mga salita niya kanina. Inihagis niya sa sahig ang isang timba at isang basahan. Linisin mo. Tiningnan ni Michelle ang timba pagkatapos ay ang kanyang mga kamay na may perpektong manicure. Nagbibiro ka ba? Hindi sumagot si Daniel. Sa halip, lumapit siya sa dingding at may isinabit doon. Isang malaking larawan. Ang larawan ng kanyang ina, kuha bago siya umalis. Nakangiti ito, masaya at malusog. Sa tuwing tatamarin ka, sabi ni Daniel, ang boses ay malamig na parang yelo. Tumingin ka lang sa kanya at isipin mo ang bodega. Iyon ang nagpatahimik kay Michelle. Kinuha niya ang basahan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, lumuhod siya hindi para sa papuri, kundi para maglinis ng sahig. Pinanood siya ni Daniel. Bawat pagod na pagpunas, bawat butil ng pawis sa noon nito, ay nagbibigay sa kanya ng isang madilim na kasiyahan. Ito ang hustisya. Mabagal, masakit. Kinabukasan, mas lumala pa. Magluto ka, utos ni Daniel. Inilapag niya sa mesa ang mga sangkap para sa sinigang, ang paboritong pagkain ng kanyang ina. Lutuin mo kung paano ito lutuin ni inay. Buong araw na naghirap si Michelle sa kusina. Hindi siya sanay. Ilang beses siyang napaso, nahiwa. Pero sa huli, nagawa niya. Nanginginig niyang inilapag ang isang mangkok ng mainit na sinigang sa harap ni Daniel. Tinitigan ito ni Daniel. Inamoy. Pagkatapos, kinuha niya ang mangkok, dinala sa lababo at ibinuhos lahat ng laman doon. Bakit mo ginawa yon? Umiiyak na tanong ni Michelle. Humarap sa kanya si Daniel. Ang mga mata ay walang buhay. Dahil hindi ka karapat-dapat na lutuin ang pagkain niya. Hindi ka karapat-dapat na banggitin man lang ang pangalan niya. Sa mga sumunod na araw, ipinagpatuloy ni Daniel ang pagpapahirap na ito. Pinuno niya ang mga dingding ng bahay ng mga lumang litrato nila. Noong masaya pa sila, noong simple pa ang buhay. Ang bawat larawan ay isang paalala ng lahat ng kanyang sinira. Isang gabi, habang naghuhugas ng pinggan si Michelle, sinubukan niyang tumakas. Dahan-dahan siyang lumabas sa pintuan sa likod. Iniisip na natutulog na si Daniel. Ngunit paglabas niya, isang malaking lalaki ang humarang sa kanya. Isang bantay. Saan ka pupunta, ma'am? Tanong ng lalaki, hindi galit pero matatag. Napaurong si Michelle pabalik sa loob. Ang kanyang huling pag-asa ay naglaho. Nakita ni Daniel ang lahat mula sa bintana. Plinano niya ito.
Inaasahan na niya ito. Walang daan para makatakas. Nang gabing iyon, tila tuluyan ng sumuko si Michelle. Hindi na siya nagsalita, hindi na siya nagreklamo. Gumalaw na lang siya na parang isang robot, isang anino sa loob ng bilangguang nilikha ni Daniel. Nakahiga siya sa lumang papag, nakatalikod kay Daniel, walang imik. Naramdaman ni Daniel ang isang kakatwang bagay sa kanyang dibdib. Inaasahan niyang magiging masaya siya. Inaasahan niyang makakaramdam siya ng tagumpay. Pero ang tanging nararamdaman niya ay isang malawak na kawalan. Habang nakahiga sa kadiliman, pinakinggan niya ang mahinang paghikbi ni Michelle. Dapat ay masaya siya. Dapat ay nakakaramdam siya ng tagumpay. Ito na ang simula ng kanyang paniningil. Ito na ang hustisya para sa kanyang ina. Pero bakit may kulang? Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay hindi nagdulot ng kasiyahan. Sa halip, ito ay isang alingawngaw ng kanyang sariling pagkawasak. Sa paggupo kay Michelle, parang may isang piraso sa kanyang sarili na unti-unti ring nadudurog. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Hindi. Hindi ito ang oras para sa awa. Karapat-dapat siya rito. Lumipas ang mga araw na parang isang mahabang, walang katapusang parusa. Ang bawat umaga ay pareho. Gigising si Daniel, uutusan si Michelle, at tahimik na panonoorin ang paghihirap nito. Ang dating reyna ng mga party ay isa na ngayong alipin na ang tanging kasama ay alikabok at kalungkutan. Nawala na ang pagmamataas sa mga mata ni Michelle. Napalitan ito ng isang blangkong pagsunod. Ang kanyang mga kilos ay naging mekanikal. Parang isang manikang sira na gumagalaw na lang dahil iyon ang inaasahan sa kanya. Para kay Daniel, ang kanyang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Isang hapon, habang naglilinis si Michelle ng lumang cabinet, may nahulog mula sa likod nito. Isang bagay na maliit at parang bato. Isang luma. Gasgas ng cellphone. Nagpalingalinga siya. Nasa labas si Daniel, kausap ang bantay. Mabilis niyang dinampot ang telepono at itinago sa kanyang bulsa. Ang puso niya ay biglang kumabog ng malakas sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Nang gabing iyon, hinintay niyang makatulog nang mahimbing si Daniel. Dahan-dahan siyang bumangon, kinapa ang cellphone sa ilalim ng kanyang unan at nagtago sa banyo. Sinubukan niyang buksan ito. Nagdasal siya na sana'y may kaunti pa itong baterya. At bumukas nga. Isang bar lang ang signal, pero sapat na. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang sinusubukan niyang alalahanin ang isang numero. Hindi ang numero ng kanyang mga kaibigan na tumalikod sa kanya. Hindi ang numero ng kanyang mga magulang na matagal na siyang itinakwil. Isang numero lang. Ang numero ng lalaking nangako sa kanya ng isang bagong buhay. Pinindot niya ang mga numero. Nagring ito. Bawat pagring ay parang isang martilyo sa kanyang dibdib. Pagkatapos ng 3 ring, may sumagot. Hello? Isang boses na pamilyar. Isang boses na nagbigay sa kanya ng lakas noon. Mamarco? Halos pabulong niyang sabi. Takot na baka marinig siya ni Daniel. Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, hello? Bakit ngayon ka lang tumawag? Pagkalipas ng 1 linggo, pinayagan na ng doktor na umuwi si Elena. Ang apartment na tinutuluyan nila Daniel ay mas malaki at mas komportable kaysa sa bodega. Pero para kay Elena, may pareho itong lamig. Isang katahimikan na bumabalot sa bawat sulok. Inaalagaan siya ni Daniel. Maingat, mapagmahal. Ipinagluluto siya, tinutulungang uminom ng gamot, at palaging tinitingnan kung may kailangan siya. Nakikita ni Elena sa mga mata nito ang pagmamahal ng isang anak. Pero kapag ang mga matang iyon ay bumaling kay Michelle, nawawala ang lahat ng init. Napapalitan ito ng isang tinging kasing lamig ng yelo. At iyon ang kinatatakutan ni Elena. Mula sa kanyang upuan sa sala, pinanood niya si Michelle habang naglalabab ito ng mga damit sa likod bahay. Gamit ang mga kamay. Walang washing machine.
Bawat kuskos sa labador, bawat piga sa damit ay tila isang mabigat na parusa. Nakita ni Elena ang mga kamay ni Michelle. Namumula, may mga paltos. Ang mga kamay na dati abala lamang sa paghawak ng mga alahas at credit card. May kirot siyang naramdaman sa kanyang dibdib. Hindi ito awa para sa manugang na nagpahirap sa kanya. Ito ay isang kakaibang sakit na hindi niya maintindihan. Nang pumasok si Daniel sa sala, sinubukan niyang magsalita. "Anak?" Panimula niya, ang boses ay mahina. "Bakit po, inay? May kailangan po kayo?" Malambing na tanong ni Daniel. "Si Michelle." "Anak, hindi ba? Hindi ba sobra na?" Biglang nagbago ang mukha ni Daniel. Nawala ang lambing. "Inay, kulang pa po yan. Kulang pa yan sa ginawa niya sa inyo." "Pero Daniel, tingnan mo siya. Parang wala ng buhay. At ikaw, naririnig kitang sumisigaw sa gabi. Binabangungot ka," sabi ni Elena. Ang mga matay nagmamakaawa. Umiling si Daniel, ang panga ay nanigas. "Inay, ito ang nararapat sa kanya. Ito ang hustisya." Hindi na muling nagsalita si Elena. Alam niyang sarado na ang isip ng kanyang anak. Ang Daniel na pinalaki niya ay tila nilamon na ng isang halimaw na uhaw sa paghihiganti. Kinagabihan, habang kumakain sila, inilapag ni Michelle ang pagkain sa mesa nang walang imik at akmang aalis na. Si Daniel ay hindi man lang tumitingin sa kanya. Si Elena ang pumigil. "Michelle, maupo ka. Sabayan mo kami." Mahinahon niyang sabi. Nagulat si Michelle. Tumingin siya kay Daniel, naghihintay ng permiso. "Gawin mo ang sinabi ni inay." Malamig na sabi ni Daniel, hindi pa rin tumitingin. Umupo si Michelle sa kabilang dulo ng mesa. Binigyan siya ni Elena ng isang plato ng kanin at ulam. Tahimik niyang tinanggap ito. Habang kumakain, isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Michelle. Tumama sa kanyang kanin. Mabilis niya itong pinunasan, umaasang walang nakakita. Pero nakita ni Elena. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Elena. Ang imahe ng luha ni Michelle ay hindi maalis sa kanyang isip. Ang mga sigaw ni Daniel mula sa kanyang mga bangungot ay tila mas malakas. Dahan-dahan siyang bumangon. Naglakad siya papunta sa sala, kung saan sa sahig, sa isang manipis na banig, ay natutulog si Michelle. Nakabaluktot ito, yakap-yakap ang sarili na para bang nilalamig. Mukha siyang bata, mukha siyang naliligaw. Umupo si Elena sa sahig sa tabi niya. Pinagmasdan niya ang mukha ng babaeng muntik nang pumatay sa kanya. Pero ang nakikita niya ngayon ay hindi isang halimaw. Ang nakikita niya ay isa ring biktima. Biktima ng sarili nitong kasakiman. At ngayon, biktima ng galit ng kanyang anak. Alam niya na sa paghihiganting ito, dalawa ang nasisira. Hindi lang si Michelle, kundi pati na rin si Daniel. Hinaplos niya ng marahan ang buhok ni Michelle. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang pabulong na panalangin ang kumawala sa kanyang mga labi. Hindi para sa sarili, kundi para sa kanilang lahat. "Anak," bulong niya sa natutulog na si Michelle. "Patawarin mo ang anak ko." Ang boses ni Marco sa kabilang linya ay parang musika sa pandinig ni Michelle, isang awit mula sa isang buhay na ipinagkait na sa kanya. "Marco, tulungan mo ako," bulong niya. Ang mga salita'y nagmamadali, puno ng desperasyon. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagdating ni Daniel, ang iskandalo sa party, ang pagiging alipin niya sa bahay na ito. Sa kabilang linya nakinig si Marco ng may simpatiya. O yun ang ipinaramdam nito sa kanya. "Shh, calm down baby." Malambing na sabi ni Marco. "I'm so sorry you're going through this. That animal? Paano niya nagagawa to sa'yo?" "Hindi ko na kaya, Marco. Para akong mababaliw dito." Umiiyak na, sabi ni Michelle. Sinabi mong aalagaan mo ako. "And I will. I promise," sabi ni Marco. "Just hold on a little longer. Hahanap ako ng paraan. I will handle Daniel.
At kapag tapos na ang lahat, aalis tayo. Magpapakalayo-layo tayo, tulad ng pinag-usapan natin. Ang pangakong yon, iyon ang kumakapitan niya. Biglang bumalik sa isip ni Michelle ang isang gabi. Halos 1 taon na ang nakalipas. Nasa isang mamahaling hotel suite, sila ni Marco. Tanaw ang mga kumikinang na ilaw ng syudad. Nakahiga siya sa dibdib nito, habang hinahaplos nito ang kanyang buhok. Flashback. Ang ganda dito, Marco. Sabi niya noon, napapabuntong hininga. Sana ganito na lang palagi. Hinalikan siya ni Marco sa noo. It can be. Pwede itong maging buhay natin, Michelle, pero may mga sagabal. Anong sagabal? Ang asawa mo at ang nanay niya, sabi ni Marco. Ang boses ay seryoso. Hanggat nakatali ka sa kanila, hindi ka magiging tunay na malaya. Pero nagpapadala naman ng pera si Daniel. Katwiran ni Michelle. Pera lang yun. Pero ang buhay mo, ang kaligayahan mo, nakatali pa rin sa kanila. Giit ni Marco. Isipin mo, Michelle, kung wala ang matanda, mas magiging malaya tayo. Hindi mo na kailangang magpanggap na nag-aalaga. Magagamit natin ang lahat ng pera para sa ating kinabukasan. Ang ideya ay parang isang lason na dahan-dahang gumapang sa isip ni Michelle. Pero, anong gagawin ko sa kanya? Nag-aalangang tanong niya. Ngumiti si Marco, isang nangiting nakakapanatag pero may itinatagong panganib. May alam akong isang lugar, isang lumang bodega na pag-aari ng kumpanya namin. Tahimik doon. Walang mang-iistorbo. Pansamantala lang naman. Hanggang sa makahanap tayo ng permanenteng solusyon. Isipin mo na lang na binibigyan mo siya ng kapayapaan at binibigyan mo tayo ng kalayaan. End of flashback. Ngayon, habang kausap niya si Marco sa luma at madilim na banyo, naintindihan niya. Si Marco ang kanyang tagapagligtas. Siya ang arkitekto ng kanyang pangarap. Si Daniel at ang ina nito ang mga sagabal na kailangang alisin. Mag-iingat ka, Marco. Mapanganib si Daniel, sabi ni Michelle. Don't worry about me. Mas mag-alala ka sa sarili mo. Just stay strong. Malapit na itong matapos, sabi ni Marco bago ibaba ang tawag. Isang malalim na hininga ng pag-asa ang pinakawalan ni Michelle. May pag-asa pa. Babalikan siya ni Marco. Maililigtas siya. Mahigpit niyang hinawakan ng cellphone ang tanging koneksyon niya sa kalayaan. Pero habang akma siyang buburahin ng tawag, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng banyo. Isang malakas na kalabog na halos ikahimatay niya sa gulat. Nakatayo doon si Daniel. Ang mukha niya ay walang emosyon, pero ang mga mata niya ay nag-aapoy sa isang paraan na hindi pa niya nakikita dati. Sa isang mabilis na kilos, hinablot ni Daniel ang cellphone mula sa kanyang kamay. Sinubukan niyang bawiin ito, pero huli na ang lahat. Tiningnan ni Daniel ang screen. Nakita niya ang huling tinawagan. Nakita niya ang pangalan. Marco. Pagkatapos, nag-scroll ito pababa. Nakita nito ang mga lumang mensahe, mga mensaheng puno ng mga pangako at mga salitang matatamis. Mga ebidensya ng kanyang kataksilan. Dahan-dahang itinaas ni Daniel ang kanyang tingin mula sa cellphone patungo sa mga mata ni Michelle. Ang dating lamig sa mga mata nito ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang bagay na mas masahol. Isang purong, nagngangalit na apoy. Isang galit na hindi na lamang para sa pera. Ito ay galit ng isang lalaking pinagtaksilan ng lubusan. Ang mukha niya ay nagbago. Ang ekspresyon niya ay nanigas at nabalot ng dilim. Nabasag ang katahimikan nang ihagis ni Daniel ang cellphone sa pader. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa maliit na bahay, kasunod ng tunog ng plastik at salamin na nagkalamat. Ang mga piraso ng kataksilan ay kumalat sa sahig. Sino si Marco? Ang sigaw ni Daniel ay parang kulog. Hindi ito isang simpleng tanong. Ito ay isang akusasyon. Isang dagundong ng sakit at galit na pinagsama. Napaurong si Michelle, napasandal sa pader, nanginginig sa takot. Hindi siya makasagot.
Ang dila niya ay parang nakatali. "Sumagot ka!" Sigaw muli ni Daniel, humakbang palapit sa kanya. Bawat hakbang ay mabigat, puno ng panganib. "Hindi lang pala pera ang ninakaw mo sa akin, pati pala ang pagiging lalaki ko. Habang nagpapakamatay ako sa trabaho sa gitna ng dagat, nagpapakasarap ka kasama ng ibang lalaki." Hinawakan niya si Michelle sa magkabilang balikat at inalog. Ang nanay ko na nag-alaga sa'yo na parang tunay na anak, plinano niyo bang dalawa na patayin siya?" "Ha, hindi." Umiiyak na sagot ni Michelle. Ako lang. Ideya ko yon." Pagsisinungaling. Isang desperadong pagtatangka na protektahan si Marco. O marahil, ang sarili. Mula sa mas matinding galit ni Daniel kung malaman nito ang buong katotohanan. Pero hindi na naniwala si Daniel. Ang tiwala niya ay pulbos na. Binitawan niya si Michelle na parang isang maruming basahan. Bumagsak ito sa sahig, humahagulgol. Hindi siya pinansin ni Daniel. Tumalikod siya, naglakad-lakad sa sala na parang isang hayop na nakakulong sa hawla. Ang utak niya ay tumatakbo ng mabilis. Marco, ang pangalan ay umuukit sa kanyang isip. Ngayon, naintindihan na niya ang lahat. Ang bilis ng pagbebenta ng bahay, ang monumento, ang gallery. Hindi yun kayang gawin ni Michelle ng mag-isa. May kasabwat siya. Mayroong isang ahas na bumubulong sa kanyang tainga. Ang paghihiganti niya kay Michelle ay tila naging isang laro ng bata. Nagagalit siya sa sarili. Habang pinaparusahan niya ang babaeng ito, ang tunay na demonyo ay malayang nagpapakasaya sa labas. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang abogado. Hating gabi na, pero hindi niya yon inalintana. "Marco," sabi niya nang sagutin ng abogado ang tawag. "Kailangan ko ng lahat ng impormasyon tungkol sa isang lalaking nagngangalang Marco. Hanapin mo kung sino siya. Hanapin mo ang koneksyon niya kay Michelle." "Daniel, anong—" "Gawin mo na lang." Putol ni Daniel. Ang boses ay nagbabaga. Sa mga sumunod na oras, hindi natulog si Daniel. Umupo siya sa dilim, pinapanood si Michelle na umiiyak sa isang sulok habang hinihintay ang tawag ng kanyang abogado. Ang galit niya ay nag-iba ng anyo. Hindi na ito personal na galit ng isang asawa. Ito ay naging isang malamig, nakakalkulang misyon. Kung si Michelle ay ang katawan ng krimen, si Marco ang utak. At ang utak ang kailangan niyang putulin. Tumunog ang telepono ni Daniel bago mag-umaga. "Nahanap ko na siya, pare," sabi ng abogado sa kabilang linya. Ang boses nito ay seryoso. Marco de Villa, isang businessman. Pero ayon sa mga record, mayroon siyang ilang kaso ng estafa. Mahilig siyang mambiktima ng mga babaeng may kaya. Nagpatuloy ang abogado sa paglalahad ng mga detalye. Bawat transaksyon sa credit card ni Michelle ay may katapat na withdrawal o pagbili mula sa mga kumpanyang konektado kay Marco. Ang pera ni Daniel ay dumaan kay Michelle at mula kay Michelle, dumiretso ito sa bulsa ni Marco. "May mas malala pa, Daniel," sabi ng abogado. Ayon sa flight records, may nakabook siyang one-way ticket papuntang Dubai. Aalis siya bukas ng gabi. Tatakas. Tatakas ang lalaki gamit ang pera niya. Matapos sirain ang kanyang pamilya. "Hindi," mariing sabi ni Daniel sa kanyang sarili. Tiningnan niya ang larawan ni Marco na ipinadala ng kanyang abogado. Isang lalaking makisig, nakangiti sa kamera. Ang ngiti ng isang demonyo. "Ikaw pala ang demonyo," bulong ni Daniel sa larawan. Habang pinag-aaralan niya ang mukha ng kanyang bagong kaaway, muling tumawag ang kanyang abogado. Ang boses nito sa pagkakataong ito ay hindi lang seryoso. May halong pag-aalala at pagmamadali. "Daniel, may kakaibang transaksyon si Marco. Isang online purchase. Kaka-deliver lang kaninang madaling araw sa isang address malapit sa inyo." "Anong binili niya?" tanong ni Daniel. Nararamdaman ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Narinig niya ang pag-aatubili sa boses ng abogado.
Daniel, bumili siya ng malaking halaga ng pampasunog, accelerants, mga chemical na ginagamit para pabilisin ang pagkalat ng apoy. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot kay Daniel. Ang mga piraso ng puzzle ay biglang nabuo sa kanyang isip sa isang nakakatakot na larawan. Tatakas si Marco. Pero bago siya tumakas, kailangan niyang burahin ang lahat ng ebidensya, ang lahat ng saksi. At ang pinakamalaking saksi sa lahat ay hindi si Michelle, kundi ang kanyang ina. Isang segundo. Iyon lang ang kinailangan ni Daniel. Isang segundo ng nakabibinging pagkatanto. Pagkatapos noon, kumilos na siya. Hindi na siya nagpaalam. Hindi na siya nagsalita. Binitawan niya ang telepono, sinunggaban ang susi ng kanyang pickup truck at tumakbo palabas ng pinto. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang ina. Naiwan si Elena sa lumang apartment na tinutuluyan nila. Mas malapit iyon sa ospital, mas tahimik. At ngayon, mas madaling puntiryahin. Pinaharurot ni Daniel ang sasakyan sa mga kalsada ng Maynila na hindi pa nagigising. Bawat pulang ilaw ay isang kaaway. Bawat sasakyan sa kanyang harapan ay isang hadlang. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa manibela. Ang mga ugat ay litaw na litaw. Inay, wag po. Paulit-ulit niyang bulong. Isang panalangin sa gitna ng kanyang pagkasindak. Malayo pa lang siya. Nakita na niya. Isang maitim na usok na pumapailan lang sa kalangitan ng umaga. Isang masakit na pahiwatig na huli na ang lahat. Mas lalo niyang tinapakan ng silinyador. Ang tunog ng makina ay umuungol, kasabay ng pagsigaw ng kanyang puso. Pagliko niya sa kanto ng apartment, bumungad sa kanya ang isang tanawing mula sa pinakamasama niyang bangungot. Ang ikalawang palapag ng gusali. Ang unit kung nasaan ang kanyang ina ay nilalamon ng apoy. Ang mga dilaw at kahel na dila ng apoy ay sumasayaw palabas ng bintana, malupit at walang awa. May mga tao nang nagkukumpulan sa labas, mga kapitbahay na sumisigaw. Ang tunog ng paparating na bumbero ay umalingaw-ngaw sa malayo, pero para kay Daniel, masyado itong mabagal, masyadong huli. Itinabi niya ang sasakyan kahit saan at tumakbo papunta sa nasusunog na gusali. "Huwag sir! Delikado!" Sigaw ng isang lalaki. Sinubukang pigilan siya, pero hindi siya nagpapigil. Tinabig niya ang mga kamay na humahawak sa kanya at sumugod papasok. Ang init ay sumalubong sa kanya na parang isang pader. Ang usok ay humapdi sa kanyang mga mata at lalamunan. Wala siyang pakialam. "Inay!" Sigaw niya. Ang boses ay paos at desperado. Kinapa niya ang daan, paakyat sa hagdanan. Bawat hakbang ay isang panganib. Ang sahig ay umuuga. Ang kisame ay naglalaglagan. Nang marating niya ang pinto ng kanilang unit, nakita niyang nakabukas na ito. Sa loob, ang apoy ay mas malakas. Ang lahat ay nababalot ng itim na usok. "Inay!" Narinig niya ang isang mahinang ubo mula sa direksyon ng kwarto. Sinundan niya ang tunog, tinatakpan ng kanyang bibig at ilong ng manggas ng kanyang damit. At doon, sa sahig ng kwarto, nakita niya ang kanyang ina. Walang malay. Nakaharang sa pintuan ng isang nasusunog na aparador. Natrap siya. Akma siyang susugod para alisin ang aparador nang may isa pang gumalaw sa gilid ng kanyang paningin. Mula sa likod ng apoy sa may kusina, lumabas ang isang anyo. Umuubo, gumagapang. Ang mga damit ay sunog. Ang buhok ay gusot at puno ng abo. Si Michelle, anong ginagawa niya dito? Paano siya? Pero walang oras para sa mga tanong. Nagkatinginan sila sa gitna ng nagngangalit na apoy. Sa mga mata ni Michelle, walang pagmamataas, walang kasakiman, tanging purong takot. Tinakbo ni Daniel ang nasusunog na aparador. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para itulak ito. Ang init ay pumapaso sa kanyang balat, pero hindi niya ininda. Sa wakas, gumalaw ito.
Sapat lang para makalusot siya. Binuhat niya ang kanyang ina na ngayon ay mas mabigat dahil wala itong malay. Paglingon niya, inaasahan niyang wala na si Michelle. Inaasahan niyang ginamit nito ang pagkakataon para tumakas, iligtas ang sarili. Pero mali siya. Nandoon pa rin si Michelle. Hindi siya tumakbo. Sa halip, kinuha niya ang isang makapal na kumot mula sa kama, itinaob ang isang galon ng tubig dito at ibinalot ito sa katawan ni Elena. Para proteksyon. Sabi niya, hirap na sa paghinga. Nagulat si Daniel. Sa isang sandali, sa gitna ng impyernong yon, hindi niya nakita ang isang halimaw. Nakita niya ang isang taong desperadong itama ang isang pagkakamali. Tumangulang si Daniel. Magkasama, dahan-dahan silang lumabas ng kwarto. Ang daan palabas ay mas mahirap. Mas makapal ang usok. Mas malakas ang apoy. Nang malapit na sila sa pinto, isang malaking piraso ng nasusunog na kisame ang bumagsak sa pagitan nila na naghiwalay sa kanila. Nasa labas na si Daniel, buhat ang ina. Naiwan si Michelle sa loob. "Daniel!" sigaw ni Michelle. Napapalibutan na ng apoy. Lumingon si Daniel. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Ang parehong takot na nakita niya sa mga mata ng kanyang ina sa bodega. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit niya ay naglaho. Napalitan ito ng isang malamig na katotohanan. Ang paghihiganti niya, ang kanyang walang katapusang galit. Ito ang nagdala sa kanila dito. Ang kanyang pagiging bulag sa sariling puot ay halos pumatay sa nag-iisang taong pinakamamahal niya. Habang papalapit ang mga bumbero, ibinigay ni Daniel ang kanyang ina sa mga unang rumesponde. "Tulong! May naiwan pa sa loob!" sigaw niya. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod sa kalsada. Pinapanood ang apoy na nilalamon ng gusali, nilalamon ang babaeng kanyang kinasusuklaman, nilalamon ang huling piraso ng kanyang kaluluwa. Nawala na ang lahat. Ang puti ng ospital ay nakakasilaw. Nakaupo si Daniel sa isang upuang plastik sa labas ng emergency room. Ang kanyang mukha at mga braso ay puno ng abo at minor burns. Ang amoy ng usok ay nanunood pa rin sa kanyang damit at balat. Ilang metro mula sa kanya, sa isa pang upuan, nakaupo si Michelle. Mas malala ang itsura nito. May oxygen mask na nakakabit sa mukha nito at ang katawan nito ay binalutan ng kumot. Tahimik lang itong nakatingin sa sahig, nanginginig. Iniligtas siya ng mga bumbero. Ilang sandali matapos mailabas si Daniel. Walang nagsasalita sa kanilang dalawa. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-iyak ni Michelle sa likod ng oxygen mask. Lumabas ang doktor mula sa silid kung saan ginagamot si Elena. "Mr. Sandoval?" sabi ng doktor. "Naging successful ang pag-resuscitate namin sa nanay ninyo. Nakalanghap siya ng maraming usok pero stable na siya. We will move her to a private room shortly. Pwede nyo na siyang makita." Isang malaking bigat ang nawala sa dibdib ni Daniel. Nakahinga siya ng maluwag sa unang pagkakataon mula nang makita niya ang apoy. Tumayo siya, pero bago siya pumasok, lumingon siya kay Michelle. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Michelle, wala ng takot. Tanging isang malalim, nakalulunod na pagsisisi. Hindi nagsalita si Daniel. Tumalikod siya at pumasok sa silid. Gising na si Elena. Nakatingin ito sa kisame. Nang makita siya nito, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. "Anak," mahina niyang sabi. Lumapit si Daniel at hinawakan ang kamay ng ina. "Inay, patawarin niyo po ako. Dahil sa akin, muntik na kayong..." Hindi niya matapos ang sasabihin. Ang bigat ng kasalanan ay bumara sa kanyang lalamunan. Umiling si Elena. "Hindi mo kasalanan, Daniel." "Kasalanan ko po," giit niya. "Ang galit ko. Binulag ako ng galit ko. Halos mapatay ko na kayo dahil sa paghihiganti ko." Hinaplos ni Elena ang pisngi ng anak. Ang paghihiganti ay parang lason na iniinom mo pero umaasa kang
ang ibang tao ang mamamatay. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Daniel. Iyon mismo ang nangyari. Sa pag-inom niya ng lason ng galit, ang sarili niyang ina ang halos namatay. Ang apoy na yon. Daniel, patuloy ni Elena, ang boses ay mahinahon pero puno ng bigat, ay hindi galing kay Marco. Galing iyon sa puot na pinahintulutan mong lumaki sa puso mo. Ang puot mo ang sumunog sa bahay. Ang puot mo ang muntik ng pumatay sa akin. Niyuko ni Daniel ang kanyang ulo. Ang bawat salita ng kanyang ina ay parang suntok sa kanyang kaluluwa. Nakita ko si Michelle, anak, sabi ni Elena. Narinig ko siya. Sinubukang iligtas ako. Sa gitna ng apoy, habang sinusunog ang lahat ng kasalanan niya, doon ko nakita ang kaunting liwanag, ang pagsisisi. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Michelle, nakaluhod sa harap ng kama. Tinanggal niya ang oxygen mask. Ang kanyang mukha ay maga at puno ng pasa, ngunit ang mga mata niya ay nagtataglay ng isang kakaibang lakas. Inay, patawarin niyo po ako. Umiiyak na sabi ni Michelle. Patawarin niyo po ako sa lahat ng kasalanan ko, sa pagpapahirap ko sa inyo, sa pagiging sakim ko. Hindi umimik si Elena. Nginisian niya ang kanyang kamay patungo kay Michelle. Inabot ni Michelle ang nanginginig na kamay ng matanda. At ikaw, Daniel, sabi ni Elena, tumingin sa anak. Tingnan mo siya. Tingnan mo ang bunga ng iyong paghihiganti. Masaya ka ba sa nakikita mo? Tiningnan ni Daniel si Michelle. Hindi ito ang Michelle na kanyang pinakasalan. Hindi ito ang Michelle na kanyang kinamuhian. Ito ay isang babaeng basag. Pero sa basag na yon, may lumalabas na kakaibang katotohanan. Ang pagsisisi. Ang taos-pusong pagsisisi. Hindi ka dapat maghiganti para sa akin, anak, sabi ni Elena. Ang boses ay puno ng pagmamahal. Ang pagpapatawad. Iyon ang tunay na lakas. Kung patuloy mong ipipilit ang paghihiganti, magiging katulad ka rin ng mga taong kinamumuhian mo. Huwag mong hayaang ang kasamaan ng iba ay sirain ang kabutihan sa loob mo. Hinawakan ni Elena ang kamay ni Daniel. Pagkatapos ay kinuha ang kamay ni Michelle. Inilagay niya ang dalawang kamay sa ibabaw ng isa't isa. Anak, sabi ni Elena kay Daniel, bigyan mo siya ng pagkakataon at bigyan mo ang sarili mo ng pagkakataon na maging malaya. Hindi ka magiging tunay na masaya hanggat nakakulong ka rin sa galit na yan. Nanginginig ang mga kamay ni Daniel. Napatingin siya sa kanyang ina, pagkatapos ay sa kamay ni Michelle. Ang kanyang galit ay unti-unting natutunaw, napapalitan ng isang malalim na sakit, at pagkatapos, isang kakaibang kalayaan. Tumayo si Daniel. Nagsalita siya. Hindi na may galit, kundi may pagod at bigat. Kung ganun po ang gusto ninyo, inay. Kinuha niya ang kamay ni Michelle. Hindi niya ito hinawakan ng may pagmamahal, hindi rin ng may galit. Hinawakan niya ito ng may pagtanggap ng katotohanan. At doon, sa gitna ng silid ng ospital, sa harap ng kanilang inang halos mawala sa kanila, nagsimula ang isang bagong kabanata. Ang kabanata ng tunay na hatol. Hindi ng batas, hindi ng tao, kundi ng puso. Isang linggo matapos ang sunog at matapos ang makabagbag damdaming pag-uusap sa ospital, kumilos si Daniel. Hindi ito madali. Ang galit ay isang luma ng kasama. Ang paghihiganti ay naging kanyang inspirasyon sa loob ng ilang linggo. Ang biglaang paglaya mula sa mga damdaming iyon ay nag-iwan sa kanya ng isang malaking kawalan. Isang katahimikan na nakakabingi, pero ang mga salita ng kanyang ina ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang paghihiganti ay parang lason. Tinawagan niya ang kanyang abogado. Marco, sabi ni Daniel, lahat ng ebidensya na naipon mo tungkol kay Marco de Villa, isumite mo sa mga awtoridad, pati na rin ang transcript ng pag-amin ni Michelle. Pero Daniel, sabi ng abogado, sigurado ka ba? Kung kasama si Michelle, mas madaling maibabalik ang lahat ng ninakaw niya sa'yo.
Kung itutuloy natin ang kaso laban sa kanya, mapaparusahan siya ng batas. Gawin mo ang sinasabi ko, matigas na sabi ni Daniel. Si Marco ang kailangan nating mapanagot. Siya ang mastermind. Siya ang nagtulak kay Michelle. Siya ang sumubok na sunugin ang nanay ko. Hindi na nagtanong ang abogado. Alam niya na sarado na ang isip ni Daniel. Kinabukasan, isang balita ang lumabas. Si Marco de Villa ay inaresto sa paliparan habang papatakas patungong Dubai. Nahanap ang daan-daang libong piso sa kanyang bag, kasama ang mga flight details at ebidensya ng mga online transactions para sa mga accelerants. Ang paglilitis ay magiging mabilis. Ang parusa ay siguradong mabigat. Nang marinig niya ang balita, walang naramdaman si Daniel. Walang kasiyahan, walang galit. Tanging isang kakaibang kapayapaan. Tapos na. Ang demonyo ay nakulong na. Pauwi siya sa apartment na kinuha na naman niya para sa kanyang ina. Ang apartment na hindi nasunog. Pagpasok niya, nakita niya si Michelle sa sala, nakaupo sa sahig, nakayuko. Katatapos lang nitong bisitahin ang kanyang ina sa ospital. Sa loob ng ilang araw, si Michelle ang nagbabantay kay Elena kapag si Daniel ay wala. Tahimik. Walang reklamo. Nagbabayad ng kanyang utang. Lumapit si Daniel. Umupo siya sa harap nito. Tumingala si Michelle. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. May takot. Si Marco, inaresto na, sabi ni Daniel. Ang boses ay kalmado. Tumango si Michelle. Walang emosyon, parang matagal na niya itong inaasahan. At ikaw, malaya ka na, Michelle, sabi ni Daniel. Ang mga salitang yon ay hindi lumabas ng madali. Dumaan ito sa isang matinding laban sa kanyang kalooban. Nakausap ko ang abogado. Hindi na itutuloy ang kaso laban sa'yo. Ang lahat ng kaso ay tututukan kay Marco. Inabot niya ang isang sobre. Ito ay naglalaman ng kaunting pera. Sapat para makapag-umpisa ulit. Kaya mo nang umalis, sabi niya. Magsimula ka ulit, malaya ka na. Doon, sa gitna ng sala, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang hangin ay tila huminto. Tiningnan ni Michelle ang sobre sa kamay ni Daniel. Pagkatapos, tumingin siya sa mga mata nito. Walang galit sa mga mata ni Daniel. Tanging isang malalim na kalungkutan at pagod. Dahan-dahan, itinulak ni Michelle ang sobre pabalik. Umiling siya. Hindi ito ang kalayaan na kailangan ko. Mahina niyang sabi. Ang boses ay basag at puno ng hindi mabilang na emosyon. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Daniel, naguguluhan. Tumayo si Michelle. Nagsalita siya. Hindi na nang may takot, kundi nang may isang kakaibang determinasyon. Ang kalayaan ko ay hindi sa pagtakas mula sa lahat ng kasalanan ko, Daniel. Ito ay sa pagharap sa lahat ng ito. Ito ay sa pagsisikap na itama ang lahat ng pagkakamali ko. Humarap siya kay Daniel. Pagkatapos ay tumingin sa isang lumang litrato ni Elena na nakasabit sa dingding. Gusto kong manatili dito. Gusto kong alagaan si Inay. Gusto kong bayaran ang lahat ng utang ko. Hindi sa'yo, kundi sa sarili ko at sa kanya. Hindi makapaniwala si Daniel sa narinig niya. Hindi ako aalis, sabi ni Michelle. Ang kanyang boses ay ngayon ni mas matatag. Dito ako mananatili. Kung magiging alipin ako, mas pipiliin kong maging alipin ng aking pagsisisi. Ilang buwan ang lumipas. Ang apartment ay muling naging tahanan. Hindi na ito puno ng galit at takot, kundi ng isang kakaibang kapayapaan. Nakaupo si Daniel sa sala, nagbabasa ng dyaryo. Sa kanyang tabi, si Elena ay tahimik na nagbuburda. Ang kanyang kalusugan ay bumalik na, at ang kanyang mga mata ay muling nagtataglay ng liwanag. Mula sa kusina, naririnig ang mahinang tunog ng mga pinggan. Si Michelle, nagkaroon ng sarili nitong ritmo ang kanilang buhay. Nagtatrabaho pa rin si Daniel bilang seaman, ngunit ngayon
ay pumipili na siya ng mas malapit na biyahe, mas madalas siyang umuuwi. Si Elena naman ay masaya nang nasa tabi niya ang kanyang anak at ang katahimikan ng kanyang munting tahanan. At si Michelle, nandoon pa rin siya, hindi bilang isang bilanggo, hindi bilang isang inaasahang kaibigan, kundi bilang isang anino. Ginagawa niya ang lahat ng gawain sa bahay, nagluluto, naglilini, naglalaba. Inaalagaan niya si Elena ng may buong pag-iingat, walang reklamo, walang hinihingi, hindi na siya nagsasalita. Ang kanyang boses ay tila na wala kasama ng kanyang dating pagkatao. Kung minsan, susubukan ni Elena na kausapin siya, pero ngiti lang ang isasagot ni Michelle. Isang malungkot na ngiti. Minsan, nahuli ni Daniel si Michelle na nakatingin sa isang lumang album ng litrato. Isang litrato nila, noong bagong kasal pa sila. Nakita niya ang isang butil ng luha na dumaloy sa pisngi ni Michelle. Mabilis niya itong pinunasan at isinara ang album. Hindi nagsalita si Daniel. Hindi na niya ito pinigilan. Hindi na niya ito pinagagalitan dahil naintindihan na niya. Ang desisyon ni Michelle na manatili ay hindi pagpilit. Ito ay pagpili. Ang kanyang katahimikan ay hindi pagsuko. Ito ay pagsisisi. Isang hapon, habang nakaupo si Daniel at Elena sa labas ng bahay, nanonood sa paglubog ng araw, lumabas si Michelle, nagdadala ng mainit na tsa. Inilapag niya ang mga tasa sa mesa at pagkatapos ay bumalik sa kusina. "Inay," sabi ni Daniel, "hanggang kailan siya mananatili rito?" Tiningnan ni Elena ang daan kung saan nawala si Michelle. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. "Hindi ko alam, anak," sagot niya. "Pero alam mo, Daniel, ang tunay na pagsisisi. Hindi sinasabi, ginagawa. Mas mahirap pa yata sa pagkakulong ang ginagawa niya sa sarili niya," bulong ni Daniel. "Mas malalim," sabi ni Elena, tumango. "Dahil ito ay parusa na galing sa loob, hindi sa labas." Tumingin si Daniel sa malayo, sa lugar kung saan unti-unting lumulubog ang araw. Nakita niya ang anino ni Michelle na naglalaban ng mga damit sa likod bahay. Ang kanyang puso ay tahimik na. Ang galit ay naglaho. Ang sakit ay naghilom na. Ang paghihiganti niya ay natapos na. At sa pagtatapos ng kanyang puot, nakita niya ang isang bagay na mas malalim. Isang babae na, sa kanyang sariling paraan, ay nakakulong. Nakakulong sa alaala ng kanyang mga kasalanan. Nakakulong sa kanyang sariling desisyon na bayaran ang lahat. Isang babaeng pinili ang pagiging anino bilang kanyang walang hanggang pagtubos. Hindi ito isang fairy tale ending. Hindi ito isang muling pag-ibig. Ito ay isang kwento ng paghihiganti na naging kwento ng kapatawaran. At isang kwento ng pagsisisi na naging kwento ng walang hanggang pagtubos. At sa katahimikan ng gabi, habang ang mga bituin ay unti-unting lumalabas sa langit, naramdaman ni Daniel ang kapayapaan. Ang tunay na kapayapaan.